Madali ko tayo manalangin, tayo po yumuko, ito natin ang ating mga mata. Hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, at sinasamba, nasasalamatan, Panginoon, sa gabi po na ito. Maraming salamat, Lord God, sa buhay at kalakasan ninyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa tagumpay na amin pong naranasan, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon Diyos, maging sa buong maghapon ito. Salamat, Lord, sa patuloy na kalakasan mula sa inyo. Patuloy ka namin dinadakila, sinasamba, Panginoon, nilululuwalhati ang iyong pangalan. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na naghihimala, ikaw ang Diyos na nagpapanatag ng puso namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na ipinapaalala sa amin naman kung katapatan mo sa magitan ng mga salita mo, sa mga pangako mo na siyang lumayakap sa amin, ano man ang sitwasyon namin kung pinagdaraanan. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po na sa gabi po na ito, Panginoon Diyos, amin po inatanggap, Panginoon, at amin po ina-acknowledge, Lord God, ang banal na Espiritu mo, ang pagkilos mo, Panginoon, ng iyong presensya na sumasa amin sa apat na sulok ng lugar na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong presensya ay patuloy na mapupuno, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. At sa gabi po na ito, Panginoon, nilalapit po namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon. Ano man po ang nagawa ng aming mga labi, isip, ng aming buhay, Panginoon, na hindi nakapagbigay kaluguran sa inyo. Patawarin mo po kami, Panginoon Diyos. Salansalin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Ano man yung nasabi po namin sa aming kapwa, Lord, na hindi nakapagbigay kaluguran sa inyo, na nakapagbigay sa kanila para sumakit yung kanilang damdamin, patawarin niyo po kami, Panginoon. Tuloy nga, Panginoong Diyos, naniniwala kami na ang kapatawaran mula sa inyo, Panginoon, hindi nyo na po ginawag sa bawat isa sa amin na kami ay tapat na lalapit sa inyo, magtitiwala. Lord, hinihiling mo ang bawat panalangin ng iyong mga anak. At sa gabi po na ito, Panginoon, salamat, Lord God, pagkat pinaranas mo at ipaparanas mo sa amin ang kalayaan ng pagsamba, na sa amin pong pagpupuri, pasasalamat, Panginoon, magiging totoo, Panginoon, na kami sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maging ang kalangitan, Panginoon, ay iyong bubuksan upang maging ang mga anghel ay kasama namin sasamba sa inyo. Salamat po, Panginoon. Maging, Lord God, sa pakikinig po namin ang mga salita mo. Piniprepare mo na, Panginoon, ang aming mga puso, upang ang aming mga puso at isip ay maging handa sa pagtanggap ng mga salita mo, Panginoon. Di lamang ito pumasok sa aming tainga, kundi ito ay tumimos sa aming puso at isip upang anuman, Panginoon, ang aming kaharapin, Lord, nararanasan namin na tapat ang mga salita mo, na tapat ang mga pangako mo sa bawat isa po. Salamat po, Panginoon, maging sa amin pong pagpapanalangnan. Lord, ngayon pa lang, sinaseryohan po namin ito ng iyong banal na Espiritu, na ang bawat mga dalangin na mamumutawi sa aming mga labi, magiging makapangyarihan ito, Panginoon, ang bawat deklarasyon. Mararanasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng pananalangin na ang mga kamay mo ay kumikilos upang ito ay tuparin, Panginoon, at mangyari sa amin kung ito ay kalooban mo. Salamat po, Panginoon. Mangyari nawa, Panginoon Diyos, ang naisip mo sa gabi po na ito at patuloy, Lord God, ang bawat isa sa amin ay hindi uuwi, Panginoon, ang talunan, kundi pinaranas mo na sa amin ang bawat kasagutan sa aming pong mga panalangin, bawat mga himala ay iyong pong ipaparanas sa amin, Panginoon. Lord, uuwi po kami ng matagumpay, taglay ang kagalakan na nagmula sa iyong presensya, Panginoon Diyos. Salamat po sa gabi po na ito, Panginoon. Basbasan mo ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa na iyong pong gagamitin sa pulpitong ito, Panginoon. At tanging ikaw lamang, Panginoon, Panginoong Jesus, ang maitataas patuloy sa aming mga buhay habang ang buhay namin, Panginoon, ay patuloy na ibababa. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, pinuno mo na kami ng iyong presensya, pinuno niyo na po kami ng iyong kagalakan.
sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Yan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Yes, the Lord is here. Amen. Bigyan po natin ng papuri ng Panginoon Diyos. It's Wednesday, may gagawin ng Diyos sa gabi ito. Amen? Sino po dito pinagpala ng Monday pa lang? Amen. Di ba? At ganun kabuti si Lord from Monday up to Sunday. Lagi nga po tayo ginagawa niya. And nice ko po i-share sa inyo yung aking pong naging devotion po kanina ng umaga sa Matthew chapter 8. And nababahay ko lang po sa inyo yung chapter, verses 1 to 3. Familiar po tayo dito. And sabi ko dito, when he came down from the mountainside, a large crowd followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Pinagbulay-bulayan ko po ang salita ito. Siguro ang tao ko, yung tao may kaya maraming sumusunod or maraming taong nakapaligid kay Jesus. Pero gumawa siyang paraan para makalapit sa Panginoon. And napakaganda po ng kanyang hilingi sa Panginoon. Sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Sabi ko, hindi siya naging, hindi niya hiningin talaga ang kagustuhan niya, kundi nagpasakot pa din siya doon sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kasi sabi niya doon, if you are willing, you can make me clean. Sabi ko, ang galing naman, hindi niya ginusto na kumbaga nagpasakot pa rin siya sa kung ano ang nais ng Panginoon. Nakakatuwa po yung response po ng ating Panginoon sa verse 3. Jesus reached out his hand, inabot niya yung tao and touched the man, and sabi ng Panginoon, I am willing, he said, be clean. Amen po ba? Grabe, sabi ko, grabe Lord, sa salita mo lang, gumaling yung tao yun. Amen po ba? Napaka-dakila, napaka-makapangyarihan ng salita mo ng ating Diyos. Amen po ba? Kapatid, kapag meron tayong hihingi, pinag-pray ng ating Panginoon Diyos, make sure po natin na magpasakot po tayo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Pwede ang palakpakan, Lord, dito. Sa araw-araw pag-iisa, tungkol sa tulong kailangan, di ba lang Diyos kung ito ang bukas, iyan na siya sa lahat ng bagay, iyan na ang bagay kong magkakapagdaan. Unahin ko ang iyang kalooban, tanggapin mo ang iyang mga habig. Tandaan mo, di niya pababayaan sa bawat araw. Yung gagawin ko, uunahin, tanggapin, tandaan mo ang iyang salita. Sa araw ka mag-isa, tungkol sa tulong kailangan, di ba alam ng Diyos kung ano ang bukas, iyan na siya sa lahat ng bagay, iyan na kapagay yung magkakamagdan. Unahin mo ang iyang kalooban, tanggapin mo ang iyang magkabig. Tandaan mo, di niya pabayaan sa bawat araw. Yung gagawin mo, uunahin, tanggapin, tandaan mo ang kasalan. Uunahin mo ang iyang kalooban, tanggapin mo ang iyang mga habig. Tandaan mo, di niya pabayaan
sa lahat ng bagay. Ikaw na kapatahan ko, magagamtan. Unahin ko ang iyong kalooban, tanggapin ko ang iyong mga pili. Tandaan mo, di niya mababayaan sa bawat araw. Kaya gagawin mo, unahin tanggapin, tandaan mo, kaya salita at suba. Unahin mo ang iyong kalooban, tanggapin mo ang iyong mga pili. Tandaan mo, di niya mababayaan sa bawat araw. Kaya gagawin mo, unahin tanggapin, tandaan mo, kaya sa lawasan. Unahin mo ang iyong kalooban, tanggapin mo ang iyong mga pili. Tandaan mo, di niya mababayaan sa bawat araw. Kaya gagawin mo, unahin tanggapin, tandaan mo, kaya salita. Unahin tanggapin, tandaan mo, kaya salita. Unahin tanggapin, tandaan mo, kaya salita. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa inyo pong banal na salita na kami kapatuloy na kailangan ng Panginoon tunay niya po na hindi mo kami papabayaan po Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat. Sa bawat araw, biyaya mo ay aking nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat na sa bawat araw. Pag-ibig mo ay aking nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat na tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailanman. Sa bawat araw, biyaya mo ay aking nararanasan. Walang oras na kami pinapayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay.
Sa bawat araw, pag-ibig mo ay aking nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan na pagkakatunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang pagpupuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napapatuloy mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, napakinapaman. Walang hanggang pag-uwi sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, dapat tinapaman. Isa pa, walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo iaalay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, dapat tinapaman. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, dapat tinapaman. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, dapat tinapaman. Sinasabot lang. Kung church tayo, ito'y magpasalamat sa Panginoon. Alalahanin natin lahat ng kanyang kapatid ko, ang lahat ng kanyang pagpapala, mga bagay na pinagkatiwala niya sa akin. Hallelujah. Oh, praise Him. Praise the name of Jesus. Oh, praise the Lord. Hallelujah.
Sa inyo po walang hanggang kabutihan sa aming buhay po, Panginoon Diyos. Lord, bagamat nagkakasala, nagkakamali kami, Panginoon, salamat dahil hindi niyo po kami tinalikuran po, Panginoon Diyos. Patuloy mo kami ninayakap, pinagpapala, pinagagaling po, Panginoon, pinagtatagumpay po sa aming mga ginagawa, Lord. Salamat po, napakabuti po ninyo sa amin, Panginoon, sa mga pagpapalang natatanggap po namin sa bawat araw. We praise you, Lord. We thank you, God. Salamat po, Panginoon, sa mga tugol mo sa aming mga panalangin po, Panginoon Diyos. Kaligtasan po ng aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon, dahil meron kaming isang Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ka na ba, Panginoon, na aming sinasamba, dinadakila, pinapapurihan. Hallelujah, Jesus. Nagkilala ka. Once again, Lord, salamat po sa buhay na inyo pong ipinigla po sa amin po, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, na maging kagamit-gamit po ito, Panginoon, na ayon po sa inyo pong kalooban sa aming buhay, Lord God. Maghari ka sa aming tahanan, sa aming buhay, Lord, sa mga trabaho kinabibigyan po namin, sa offices po namin, Lord God. Kayo po ang maghari po, Panginoon, magdinig ang kabutihan sa aming buhay, Lord God, ang kapangyarihan sa amin po, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Magkaroon kami, Lord, ang desire to share your word, Panginoon. Hallelujah. Gamitin po ang buhay namin, Panginoon Diyos, kay bahagi ang banal na salita, ang kabutihan niyo po at yung pagliligtas po sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Akin po namin ang tagumpay sa gabi ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, sa iyo ang pinakamataas na pagsamba, sa iyo ang pinakamataas na pagpakila sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Yes, the Lord is with you. Pagpalang na gabi, Panginoon. At sa mga sandali dito, iyan niyo pong pagsalusaluhan natin ang salita ng Diyos na atin pong nanamnamin. Yan, sa gabi dito. Ang pinamagatan po itong Reflections of His Glory. Pagsasabi nga po ulit, Reflections of His Glory. Yan, kung natatandaan po natin, nung nakaraan po, mga January yan, yun naman pong reflection of His image. Yan, isa po ito sa na-share ko din, katulad nung nakaraan, yung His image, ito naman po ngayon His glory. Doon po sa aking sinasalihan nga pong samahan ng Praying Moms at Heart. Yan. Sige po, bilang paggalang sa kanyang salita, sabay-sabay nga po natin basahin ang sinasaad po sa 2 Korinto, Kabanata 3, yan, talata pong 18. Ayan, sige tayo po lahat, sabay-sabay po natin basahin. At ngayong naalis na ang talumbong, naglilingning sa ating mga mukha na ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian na nagmula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Yan. Sandali po tayo manalangin. Purihin ka, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa mga talata aming babasahin, sa mga talata na aming pong pagsasalusaluhan. Patuloy po, Diyos, na Ikaw ang maitaas. Patuloy, Panginoon, na ang mensahe mo ngayong gabi ay hindi lamang ito aming marinig, kung hindi ito po ay aming maisang pamuhay. Tulungan po ako, Banal na Espiritu, gamitin niyo po ako bilang instrumento lamang ng kapahayagan ng iyong mga banal na salita. Nawa ang bawat isa ay mapagpala at mabigyan ka namin ng kaluburan sa aming ginagawang itong
sama-samang pagpapadalaginan at pagbabahagi ng iyong mga salita. Purihin ka, maluwalhati ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakakaupo na po tayo. Yan, meron pong sabi dyan, the two greatest institutions in the eyes of God. Ano po yun? Yan. Una po ay ang church. Yan. Sinasabi po dyan na ang church o ang katawan ni Kristo, ito daw po ay kalipunan ng mga mananampalataya. Sige Charles, pakilabas mo na yung business. Yan. Yan po. Yan, ang mananampalataya na ito po ay mahalaga pong institusyon para po sa ating Panginoon. Ito din daw po, sabi dyan, established with Jesus Christ as the cornerstone and the apostles as its foundation. Yan, alam naman po natin yan, ito po ay tinuray ni Apostol Pablo, di po ba? Yan, at ang mission po ng ating iglesia, yan, ang bawat simbahan, yan, sa Matthew 28:18-20, sabi nga, go and make disciples, teach all nations, baptizing them. Yan. Katulad nga po, yan, sa mga sinasaad dito sa ating iglesia, yan, ng Great Commission, ito po ay ating sinasakatuparan. Then, Christians are calling to prioritize the church. Yan, kailangan po natin pinaprioritize yung una po natin. Yan yung ating iglesia. Higit kanino pa mga grupo o institusyon. Yan, second po, bukod sa church, ang pangalawa po ay ang pamilya. Yan, kaya naman po, pinapahalagahan ng ating Panginoon ang isang pamilya bilang established in the Garden of Eden. Yan. With Adam and Eve presented as the foundational unit of human society. Alam naman po natin, di po ba sa pasimula po ng sa Genesis pa lang, natutuon na si Adam and Eve para po bumuo ng pamilya. Kaya ito po ay mahalagang institusyon sa mata ng ating Panginoon. Ano po yung una? Simbahan, the church. At ang pangalawa ay ang pamilya. Yan. Sunod po, yan, sabi nga, yan, economy, cooperate with God's economy by exercising our spirit to receive, yan, economy of God. Sinasabi po dito na, di po ba yung kay Adan at kay Eva sa genealogy, sa Bible, di po ba si Adan, 930 years siya nabuhay, si Matusalem, saan po yan, ano po yan, ilang taon? 969. Yan, sa Genesis 5 po natin na matatagpuan. So, natutunan po talaga yung pagpapahalaga sa isang pamilya. No? Na iyan po ang puso ng ating Panginoon para po sa isang pamilya. Na yan, mababasa din po natin yan sa 1 Corinthians 3, 12 hanggang 15. Yan. Sige, pakibasa nyo nga po, go. May nagtatayo. Magamit na dito, iyak o mahalaga ng ito. Mayroon lang magamit ng kahoy na mo ilalim. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng buko, sapagkat makakaya sa pamilya ng apoy kung ano uri ang gawa ng bawat isa. Kung ang ilayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masusunod, tatanggap ng nagpipala ang tayo. Ngunit kung masunod naman, mawalan siya ng nagpipala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang naglaban sa apoy. Ayan. God's divine plan and arrangement to dispense Himself, His life, and His riches into humanity. Nandun po, di ba, binigay mismo ni Jesus yung kanyang sarili. Para saan? Para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, abundant life by trusting His mercy and His grace. Ayan po, yung salita po nga, pakibalik Charles, yung salita po nga, yan, word na oikonomiya, which means household management and administration.
This economy is not about material wealth, but God's spiritual household administration to administer Himself to Christ into believers. Alam niyo po yun na hindi naman talaga material wealth eh. No? Ang mahalaga sa Panginoon ay yung ating spiritual wealth. Amen po ba? Kaya mahalaga po yan sa ating Panginoon. Yan, yung pong church at saka po ang pamilya. Yan. Kaya, kumusta po ang pamilya ng bawat isa? Next po. Yan. Sabi dyan sa Galatians 6 verse 10, sabay-sabay po natin basahin. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen po ba? Ginagawa po ba natin ang kabutihan ng ating mga kapatid? Yan, amen po. So, iyan po ay utos sa atin, simula po sa aklat ng Galatians, chapter 6, verse 10. Next po. Yan. Sabi po dito, a picture or a mirror. Ano po ba yung palagi natin tinitingnan? Yan. Ito po bang larawan natin? Yan. Lalo na kung cute tayo, no? Baka mamaya laging ginawang profile pic. Yan. Tama ba profile pic? Yan sa mga Facebook natin. Yan. O kaya naman, mirror. Yung picture, di ba, nag-cutean tayo, siyempre cute ka, nung bata ka. Hindi ka naman, ngayon na-cute na daw. Yan, so past, yan. Tapos, yung mirror naman, yung present. Di ba, kung sino ka ngayon. Yan. Sino po dito ang bago umalis ng tahanan ay nananalamin? Di ba tayong lahat? O kaya naman, pag nag-lipstick ka, di ba kahit pa paano kukunin mo yung maling salamin sa bag? O kaya naman yung cellphone mo para tingnan mo kung lumampas ba yung lipstick mo? O kaya kung nag-eyebrow ka, yan, titingnan mo yung sarili mo. Yan. Di po ba ganun po yun? Yan. So, tingnan po natin ito. Ayan, sino yan? Ang batang Jessie. Yung po namin yan. Nag-play ba? Sound. Ayaw. Sige, kwento ko na lang. Ayan. Sabi niya ni Jessie, sabi niya, first time niya na makakita siya ng full length. What is it? Is that funny? Ano ka just read? What did we just read? Is that funny? Is it right there? Ano ka just there? Ano ka doing? What did we just read? How many Jessica's are there? How many? Oh, lovely. Is it this one? Oh. My card. Wait, my card. My card. Is it this one? Oh, I have it. Oh, my card. My card. My card to the register. The register to the back also. Check that. The register to the back. Okay, medyo na lang po. Di ba natawa tayo? Ayan. Yung mga maliliit natin salamin o cellphone natin, di ba makikita lang yan? Is limited, di ba, sa mukha lang, sa ibang part ng katawan. Pero yung full length na mirror, kita natin, di ba, from head to foot. Ayan. So, ano ba yung ibig sabihin? Bakit ba inilarawan ni Santiago yung salita ng Diyos sa isang salamin? Yan. How to use our Bible mirror or spiritual mirror. Yan. Sa letter A po tayo, ito po ay may spiritual significance. Tapos na dyan, church.
How to use na? Next pa. Ayan. Letter A muna. Yan, spiritual significance na isang salamin. Mirrors, sabi dyan, symbolize self-reflection and connection with God. They bridge the physical and spiritual realms. Di ba? Sabi sa atin, sa mga taga-praise and worship team, sabi sa atin na Sunday, di ba, na kahit na paulit-ulit pa natin basahin ang isang talata, meron at merong bagong mensahe ang Panginoon doon. Amen po ba? So, sa ating pong pagtingin sa salamin, hindi naman yan parating maganda ka. Di ba, lalo na kung bagong gising ka, sigurado bubuhok mo. O meron ka pang dumi sa mata, yan. Sa atin namang pag-connect natin sa salita ng Diyos, di ba sa ating pagbasa ng salita ng Diyos, minsan nakikita natin ang sumaya tayo, di ba? Dahil nag-uplift itong salita ng Diyos na binasa natin. Meron namang salita ng Diyos na talaga namang ito ay nagbibigay hindi lamang sa spiritual, kundi maging sa physical na kalalagayan natin. Amen po ba doon? Yan. So, ito po yung spiritual significance ng mirror, letter A. So, letter B, sabi dyan, find yourself in the Bible mirror. Because, number one, because with God's mirror, He wants you to look your best. Amen po ba? Ang salita ng Diyos, hindi po niyan tayo ipapahamak. Tama po ba? Nakakasunod po kayo? Yan. Pangalawa, sabi dyan, God's mirror will help us see what we are inside so that we may be protected from committing mistakes. Alam naman po natin na ang salita ng Diyos, sabi niya, na ito ay parang matalim daw, di ba, na sa magkabilang talim, ito ay sumusugat, yan hanggang sa ibuturan ng kaluluwa ng ating mga buto. Yan. At kaya naman, tayo ay iniiwas nito sa anumang kasalanan. At number 3, we become like those we choose to model. Amen po ba? Di ba minsan, o madalas nakakabasa tayo, buhay ni Maria, buhay ni Martha, ano pa, buhay ni Rahab, buhay ni Abraham, Isaac, ako, yan. So, sino tayo doon? Parang ako to parang ako tong si Martha na from time to time, lagi akong busy. Yan. Ako tong si Maria kasi I find time na makinig ako ng salita ng Diyos. Ako ito. Ako naman itong si Isaac kasi handang-handa ako na 100% ialay kung ano man ang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. So, yun daw po, we become like those we choose to model. Hindi po basta lang natin, ay, ang galing naman ang buhay ni Maria, ay, ang galing naman ang buhay ni Martha, and end na doon. So, dapat, nasaan din natin na sino ba yung gusto natin i-modelo. Yan. Number 4, we are the product of the books that we read. Amen po ba? Dapat kakitaan po tayo na ito ako na transform, ito na ako yung produkto ng pagbabasa ko ng salita ng Diyos. Hindi maaaring kung ikaw ay babad sa presensya ng Diyos, ikaw ay babad sa kanyang salita, na hindi ka na bago. Amen po ba? Meron at meron kang magiging produkto. Yan at ikaw yung bago ng nilalang. Amen po ba? So, ayan po yan. Find yourself in the Bible mirror. Ano po yung letter C? Yan. How to use our Bible? Yan. Letter C. Sige po. Pakitiplas mo na alam. Yan. Deuteronomy 11:18-20. Nababasa po ba? Yan. Sige po. Pakibasa po lahat. Sabay-sabay. Go. Itatagnan ninyo ang utos na ito sa inyong mga puso at kaluluwa. Itulukod ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at alis sa inyong buhok. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Mag-aaral ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong
Amen po. Next slide. So dito po, tayo po bilang salamin ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang karakter, yung role po natin, is to become the mirrors reflecting Christ's love, patience, and truth. Sa number 1, reflecting God's heart, mababasa po natin yan sa Proverbs 27 verse 19, nurturing and comforting sa Isaiah 66 verse 13, teaching wisdom, Proverbs 8, 1:8-9, at modeling faith and character sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. So, ito po yung pagiging salamin po natin na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos at ng kanya pong character. Next po. Yeah, so all together, as a family or as Christians, ano po ang kailangan natin? 6 na bagay po yan. Una po, number 1, pray, be in the church, stay in the Word regularly, learn humility, learn to give, and learn to forgive. Amen po ba dyan? Mga simpleng bagay, titingnan po natin, pero hindi po iyan basta-basta. Yan. Tayo po ay magiging isang refleksyon ng kaluwalhatian ng Panginoon pag tayo po ay laging nananalangin, pag tayo po ay laging dumadalo sa gawain ng kanyang iglesia. Yan, nananatili po tayo sa kanyang salita. Yan, kaya regular na sinabi dyan, nananatili po tayong maging mapagpakumbaba. Nandoon din po yung ating pagbibigay, wag po natin kakalimutan, dahil tayo po ay mga steward lamang ng kung ano ang meron po tayong tinatangkilik. And then, learn to forgive. Mahirap magkamisan ang magpatawad, pero sino ba tayo? Diba tayo ba ayaw ng naging kasalanan? Yun nagtatandaan natin Kung mahirap ang magpatawad, siyempre, mas mahirap na lagi mong dinadala sa puso mo yung hindi ka nagpapatawad. So, magpatawad ka na. Yun po yung win-win solution. Amen po ba, church? Yan. So, yan, next po. We need to become excellent, faithful men and women of God before their eyes. Sa mga tao na nakapaligid po sa atin, kailangan sabi dyan nga, yung word na ginamit, excellent and faithful. No? Maging matapat daw po tayo, hindi lamang sa loob ng ating iglesia, lalo higit po sa mga paglabas po natin. Dahil tandaan po natin, sabi nga, tayo po bilang mananampalataya, yung kanyang kaluwalhatian dapat nakikita po sa atin. Amen po ba doon? So, nasaan man po tayo naroon, yan, dahil po yung pray na sino man po yung ating nakakasalamuha, nakakausap, yung kaluwalhatian ng Panginoon, nakita po ng mga tao na kapaligid sa atin. Amen po ba? Yan, sige po. So, ngayon, siguro po, mag-partner po tayo ng dalawa, partner nga dalawa. Then ito po yung ating prayer prompts. Yan. Binigyan ko po ng acronym dito, yung letter M. Ano po sabi sa letter M? Meditate God's word daily. Letter I? Imitate Christ's character in your love. Letter R? Reflect His truth in your action. Letter R ulit. Renew your heart to prayer. Letter O? Grace filled with dignity. Letter R? Radiate His glory in your family. Okay, sige po. Dalawa-dalawa. Pakita ko lang po muna. Connie, ito ba? Ilang letters po ang mirror? 9. Okay. So, mag-concentrate din kami po ni Connie, number 1. So, mag-concentrate po kami sa letter M. Sila
pastor number 2, letter I. Sila Jen, letter R. Pangalawang R, sila Jen. Then O, sila Sandra. Tapos sila Brenda, balik sa letter R ulit, then J. Then si Juanita at saka si Paul Pierce, balik sa letter M. Anses, sino ka partner mo? Okay. Sige. Letter M ulit, yan sila Kate. Yan. Then letter I, sila Danilo. Natutunan sa salita ng ating Panginoon. Ayan po basahin sa inyo sa Santiago 5, verse 16. Sabi po dito, sapagkat ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ayan po, ayon sa salita ng Diyos, ang panalangin ay hindi basta salita lamang. Ito ay direktang pakipag-usap sa Diyos. Kapag ang isang tao ay nananalangin ng may pananampalataya, ay baguhin ng Diyos ang sitwasyon, puso ng tao at maging direksyon ng buhay. Maraming bagay ang hindi kayang gawin ng tao, pero kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Yan, kaya naman sa oras na ito, huwag po tayong ating kapartner at tapos po mamaya, meron pa akong minasay naman ng lalaki po dito. Tapos po ng prayer, bibilog po tayo para po sa ating araw-araw na pinapanalangin. Sige po. Sige po. Sige po, tuon po natin yung ating po mga puso at kaisipan para po sa ating po prayer item na idudulong sa ating po Panginoon sa gabi po nito. Yan, paunahan po kayo sa ating po pananalangin patungkol po sa ating po bansang Pilipinas. Sige po tayo po natin manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, isang pribilehiyo na kami po bilang mga anak, bilang isang Kristiyano ay patuloy na magamit po Panginoon sa aming po pagpapanalangin po Panginoon at idulong po namin sa inyo yung aming po bansang Pilipinas. Ito po siya patuloy na magbigay po ng patuloy na kapayapaan bagamat marami mga nangyayari sa itong bansa po Panginoon. Nawa hindi po maka-apekto dito sa aming pong bansang Pilipinas. Ikaw po siyang patuloy na sumama magulong po sa bawat isang nanunungkulan mula po sa aming pong Presidente po Panginoon, sa Vice Presidente, sa mga Senador, sa mga Kongresista po Panginoon, sa mga Governor ng bawat probinsya. Patuloy na ilalapit po namin sila sa inyo na doon po yung kanila mga pagkakaisa, maging sa mga aming po mga municipal mayors, mga barangay captain, Panginoon, na lahat ng mga naglilingkod po Panginoon sa bilang mga kinatawan ng bawat barangay ay patuloy na samahan niyo po at ingatan po Panginoon pagkalooban ng karunungan at patuloy na ang inyong pagsama pag-iingat po sa kanila ay patuloy po nila itong maranasan. Kaya naman po Panginoon, patuloy yun na ilalapit namin sa inyo yung aming pong bansang Pilipinas. Ikaw po ang siya patuloy na magbigay po ng magandang halimbawa po Panginoon upang mamalisan po Panginoon ng iba't ibang bansa po Panginoon na nakapalibot dito po sa sangkatauhan. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord ay sinasama po namin sa inyo na patuloy na pag-alago ng ekonomiya po Panginoon ng bansang Pilipinas ay patuloy niyo pong pagkaloob sa bawat isa. Maging ang aming mga kasundaluhan po Panginoon na naglilingkod upang maprotektahan po Panginoon yung aming pong bansa. Ikaw po sa patuloy na magbigay po sa kanilang patuloy na kalakasan at kanilang pong mga physical na pangangatawan po Panginoon karunungan at patuloy na papasakot po Panginoon sa mga nakatataas na dating ng mga namumulo at lalo higit po Panginoon sila po ay magkaroon ng pagpapasakot sa inyong dakilang pangalan. Kaya naman po Panginoon patuloy Lord, nilalapit po namin sa inyo yung aming pong bansang Pilipinas. Ilayin niyo po ito sa mga
mga disasters, Panginoon, na dumarating sa aming bansa, maging yung bagyo, Panginoon, na nasa lakas ng aming pong Philippine Area of Responsibility. Ikaw po isang patuloy na maglayo po nito sa aming pong bansang Pilipinas. Patuloy na maranasan po namin ang magagandang panahon, Panginoon, sa araw-araw na ating mga buhay. At ikaw po isang patuloy na magbigay po ng mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, sa aming pong bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, at patuloy na yung pagkakaisa ng bawat mamamayang Pilipino ay patuloy na maranasan dito po sa aming pong bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon. Angkin po namin ang tagumpay ng aming pong idinilangin po na ito para po sa aming pong bansang Pilipinas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isunod naman po natin panalangin ang bansa ng Israel. Tayo po ay manalangin. Patuloy, Panginoon, na nilalapit po namin sa iyo ang bansang iyong hinirang, ang bansang Israel, Panginoon, na sa kasalukuyan, Panginoon, ay naroon yung digmaan. Patuloy, Lord, na nawa, alisin mo po yung pagkakampi-kampi, alisin mo po yung pagbabahagi ng mga bansa. At patuloy nga po, Diyos, na kami ay nagdideklara ng kapayapaan sa bawat bansa, sa bawat sanlibutan na ikaw ang may likha. Patuloy, Panginoon, na bigay niyo po ng karunungan ang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu sa kanyang pangunguna sa bansang ito. Patuloy po, Diyos, maliit, malaking desisyon na kanyang pong ginagawa. Patuloy nga po, Diyos, na ikaw ay kanyang sangguniin. Patuloy, Lord, na hinahangad po namin ang kapayapaan at seguridad ng bansang ito. Katulad po ng sinasaad sa Awit 122 verse 6, na patuloy ang iyong proteksyon, Panginoon, sa mga sibilyan, sa mga kasundalaluhan, Panginoon, knowledge and wisdom sa mga leaders na nasa ngayon ay gumagawa ng mga critical decisions. Patuloy, Lord, na nilalapit po namin sa iyo ang comfort para po sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay, ng mga nawalan ng mga properties, Panginoon. At patuloy, Lord, na ikaw, Panginoon, ang Diyos, na prinsipe ng kapayapaan, ang magbigay sa bawat isang mamamayan ng bansang Israel ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Gaya din po, Panginoon, ang mga misyonero-misyonera na dumarako sa lugar na ito, nawa sa pamamagitan po nila ay mapanumbalik, Panginoon, ang init ng pag-ibig, ang init ng pagkakilala sa iyo, aming Panginoon Yesus bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Purihin ka, Panginoon, patuloy, Lord, na nagdideklara po kami ng ibayong kapayapaan para po sa bansang Israel. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, panalangin natin ang Great Commandment Christian Church Family. Sige po tayo lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gaya nga po ng nasabi kanina sa Galatians 6:10, basta may pagkakataon ay gumawa kami ng mabuti sa lahat ng tao at higit sa lahat sa aming kapwa mananampalataya. Kaya naman, salamat Panginoon sa mga sa reminder nito sa napakagandang salita na nag-remind sa aming Panginoon kung paano kami gumawa ng mabuti sa iba ay higit sa lahat itong aming mga kapatiran. Pagpalain niyo po ang aming resident pastor, Gabriel Salavaria, kasama po ng kanyang buong pamilya. Bless niyo po sila at patuloy. Bless niyo po sila sa kanilang mga trabaho, yung business, Panginoon, maging ang kanilang mga anak, yan apo. Lord, i-bless niyo po sila na kung paano ay dumami po ito sa amin na mga miyembro ng mga Great Commandment Christian Church. I-bless niyo rin po ang mga ang mga katatayan, kananayan, ang mga kabataan, ang mga bata,
nandun na nagkikita ng madalas dito at higit sa lahat, Panginoon, ang inyong lumalim pa kami sa mga salita mo na araw-araw ay dapat na napapakinggan ito, nagsasalaksik kami, Panginoon, hindi nababase kung gaano kami katagal, Panginoon, na mananampalataya, kundi, Panginoon, ang inyong mga salita ay ito yung mga maging buhay po ito patotoo sa amin bilang mananampalataya, Panginoon. I-bless niyo po lahat ng mga pagawain dito sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church, patuloy na maging encouragement kami sa iba at patuloy na mismo kami, Panginoon, magpalakasan po sa isa't isa upang kung paano kami nagiging malakas dito sa loob ng inyong mga sambahan hanggang paglabas namin, Panginoon, ang paglalim sa inyong mga salita, ang pagiging malakas, Panginoon, sa espiritual ay magawa din po namin hanggang kami ay lumabas sa mga isambahan nito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat po. Ilayo niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at patuloy namin po namin yung inyong mga salita sa mga oras na nandito kami at higit sa lahat na kami po ay nasa aming mga sariling tahanan. Muli, Panginoon, i-bless niyo po ang Great Commandment Christian Church family. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, sama-sama din po natin panalangin ang 702 DCS. Yan, sa gabi nito. Aming Diyos na buhay at dakila, patuloy namin po natin tinataas, Panginoon, ang kaagapay, Panginoon, ng istasyon ito. Ang dalangin namin, Panginoon, na sa lahat ng mga ginagamit mo, ng mga kapastoran, Panginoon, at sa lahat ng mga speaker, Panginoon, tunay na ikaw ang malayang kumiro sa buhay ng bawat sa kanila. Patuloy na po na pagkalooban niyo sila palagi ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo. At dalangin namin, Panginoon, sa estasyon ito na marami pa ang maging tagapakinig at hindi lang basta tagapakinig. Pagkos, Panginoon, ito ay patuloy na palaging marinig nila na yung pagkilos mo sa lahat ng makikinig, Panginoon, na andun, Panginoon, yung magkaroon sila ng kaligtasan at nawa, Panginoon, tanggapin kanila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dalangin din po namin, Panginoon, sa estasyon ito na ikaw ang magkaloob ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, higit pa po, Panginoon, sa kanilang mga inaasahan. At dalangin din po namin na maging maayos, Panginoon, ang mga bawat signal upang maabot ang lahat ng mga sunod-sunukan na hindi pa nakakakinig ng iyong banal na salita. Alam po namin na tutulungan mo, Panginoon, ang istasyon ito at hindi mo ito iiwan at hindi mo ito pababayaan. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga ginagamit mo at pagpalain mo yung buhay ng bawat sa kanila. Purihin ka, makilang ka, sambahin ka sa tamang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sama-sama po natin itulog ang body of Christ. Di po, mga kapatid, manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuli ka namin, pinapasalamatan namin, O Diyos. Sa oras na ito, patuloy po namin itutulog ang pong body of Christ. Patuloy na po, Diyos, na magkaroon po ng pagkauhaw para po sa katwiran, kabanalan at malalim na relasyon sa inyo, O Diyos. Pagkakaisa ng bawat iglesia, pagluloy po ng pag-ibig, layunin at misyon para po sa ekspansyon ng inyong kingdom sa mundong ito, Panginoon. Patuloy na po, Diyos, na magbukas ka ng bawat pintuan at oportunidad na maibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao sa anumang sulok ng mundo. At ang maranasan po
sala-sala Iglesia Tito o Diyos, sa aming pastor, Pastor Erwin, kay Pastor Dan, kay Pastor Raul, kay Pastor Dong at kay Pastor Rodel. Palagi po silang patatagin sa kanilang buhay espiritual at mas lumalang pang nasyon sa inyo, O Diyos. Patuloy na proteksyonan po sila at patuloy na ang spiritual, emotional, mental, and physical ay kanila pong maranasan. Wisdom and discernment po para po sa kanilang decision making, counseling, and teaching. Protection for their family from stress and spiritual attack. Patnubay po, Panginoon, ng banal na espiritu para po sa ministeryo na itinagkatiwala po sa kanila. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy na pagkasayin po, Panginoon, ang bawat iglesia, hindi lamang po dito sa lugar ng Bataan, sa buong mundo, Panginoon, patuloy pagpalain mo ang bawat iglesia na dito po itinatag. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa amin po pagbibigay. Patuloy na po, O Diyos, na kayo ang magpala sa bawat kamay na magkakaloob at patuloy na iparanas po po, iba't po na siksik-dik at umaapaw pa ang bawat mga kaloob na ipagkakaloob. Purihin ka, dakilain ka, malawalati ka. Ito po ang aming samdala, isang kami sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Minsan po, bigyan natin ang patuloy para ng Panginoon sa katuloy ng para po sa ating mga announcements, meron po ba tayong special announcements? 24 po. Pag-aanda po na. Kumari hindi niyo po alam. Sa praise and worship talk, usual type rin practice 4, 5, and 6 p.m. po. Pakicheck na po yung ating GC sa mga special announcements. Saturday po. Anong oras po? Ayun po, meron sa ito mga intercessory. Mga intercessors po, meron po ang Jericho Walk this coming Saturday, alas 6 po na umaga. Wala na po, sige po, close po tayo sa kailangan natin. Yes, sige po, tayo po ipapangusap po sa ating pong pananalangin. Ang maraming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, tulad nga po, Panginoon, nagpupuri at papasalamat po kami sa tagumpay, nagawain po nito sa aming pong mga pagsamba. Salamat sa inyong banal na presensya na patuloy niyo po inilulugod sa aming pong kalagitnaan. Salamat din po, Panginoon, sa inyong mga salita na aming pong pinagulay-gulayan ngayong gabi po nito. Magsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga espiritual na buhay. Lalo kikit po, Panginoon, maraming salamat sa patuloy na katulungan po, Panginoon, ng lahat ng aming pong dinalangin sa inyo, maging personal naman ito, o yung aming pong mga prayer item po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa katulungan na ipagkakalugod po sa aming pong mga kahilingan. At sa aming pong patuloy na mga gawain po na ito, ikaw po siyang patuloy na magbigay po sa amin ng kasabikan palagi po, Panginoon, sa pag-araw po ng Miyerkules, o sa araw din po ng Linggo, sa aming pong ginagawang pananambahan. Salamat po, Panginoon, lagi sa aming pong kasamantalang pag-iwahiwalay. Lord, dalangin po namin ang aming pagsama, pag-iingat sa bawat isa po sa amin, ay patuloy po namin itong maranasan, at hindi po kami naligtas sa aming pong mga tahanan, at datang din po namin yung aming pong mga mahal sa buhay, na naroon din po yung galak sa kanila pong mga puso. Salamat po, Panginoon, at patuloy yung tagumpay ng gabi po na ito ay patuloy po namin itong maranasan. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa ay mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at pagsama sa atong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po.